Isang civil war ang umabot sa mas madugong labanan sa kontinente ng Patriot, hanggang sa ang hilagang bahagi ay gumawa ng mga hindi makataong eksperimento upang gawing mga incarnate ang mga tao, at baguhin ang takbo ng labanan. Dahil sa mga eksperimentong ito, si Hank Henriette ay nagkaroon ng power of a godly mythical beast, kaya siya ay nakakapag-transform tungo sa isang werewolf at tapusin ang digmaan. Ngunit pagkatapos ng digmaan, na-realize ng bansa na hindi nila kayang kontrolin ng isang taong mayroong power of a god. Naisipan nilang wala ng halaga ang mga incarnate sa lipunan, kaya tinapos sila isa-isa, gamit ang God Killer Bullet. Nagsimula ang Civil War nang malaman ng Northern Union Patriot at Southern Confederation of Patriot tungkol sa isang mahalagang mineral na tinatawag na somnium. Habang ang North ay malapit ng matalo, sila ay nagsimulang gumamit ng somnium upang lumikha ng mga incarnates. Ang mga incarnate ay produkto ng pagsasaliksik ni Elaine, at ito'y kaagad na ginamit sa labanan. Dahil sa kanilang nakakatakot na lakas at kapangyarihan, nagtagumpay ang North sa bawat labanan, ngunit may nangyari na hindi inaasahan. Ang isa nilang kasama, si Abby na Hydra ay nagsimulang tumapos ng kanyang mga kasamahan sa laban. Si Hank, na naging kapitan ng mga incarnates, ay sinubukang pigilan si Abby na Snake Man. Sa ilang sandali, bumalik si Abby sa kanyang katinoan at hiniling kay Hank na pigilan siya bago pa ulit siya mawala sa katinoan. Subalit bago pa man makapag-aksyon si Hank, nagsimulang magpaputok ng mga kanyan ang mga sundalo, upang tapusin ang napakalakas na incarnate. Matapos ang insidente, ibinahagi ni Elaine kay Hank at Kane na nakausap niya si Abby tungkol sa paglala ng kanyang kondisyon. Ngunit walang magawa si Elaine na patigilin ito, dahil hindi niya alam kung paano. Ipinaliwanag niya na ang kapangyarihan ni Abby bilang incarnate, ay nagsimulang kontrolin siya hanggang sa maging totoong halimaw. Pagkatapos nito, nagbigay ng isang talumpati si Hank sa lahat ng kanyang kasamahan. Sinabi niya na hindi sila tunay na halimaw, kundi tao pa rin sila. Inilantad niya na ang nangyari kay Abby ay maaaring mangyari rin sa kanila at bago sila tuluyang mawala sa katinoan bilang mga incarnate, dapat nilang tapusin ang sarili nilang kasamahan. Pagkalipas ng ilang linggo, nagsimulang magmarcha ang mga taga-norte patungong Southern Capital. Dahil sa pagkapagod, ito ay nagdulot sa pagkawala sa katinoan ng ibang mga kasamahan na naging halimaw, at sila ay tinapos ng kanilang mga kapwa-sundalo kahit ito'y labag sa kanilang kalooban. Matapos ng mahabang pakikipaglaban, kinabukasan sila ay nagmarcha patungong kabisera. Napansin ni Hank na unti-unti nang nawawala ang moral ng kanyang mga kasamahan, kaya ibinalita niya na magpo-propose na siya kay Elaine. Na-surprise at kinilig ang mga kasamahan sa sinabi, dahil matagal na nilang hinihitay na gawin ito ng kapitan. Sinabi ni Hank na ipagdidiwang nila ito kasama nila pagkatapos ng digmaan. Nang gabing iyon, bumisita si Hank kay Elaine at hiniling niya na mag-usap sila sa labas. Ibinunyag ni Elaine sa kanya na tapos na ang digmaan at naghahanda na ang North at South para sa kasunduang pangkapayapaan. Ngunit hindi kasama sa kasunduan ang mga incarnates kahit na sila ay kinikilala bilang mga Diyos ng digmaan. Marami pa rin kasi ang natatakot na tao sa kanila, kaya pagkatapos ng peace treaty, hindi na sila kailangan, at kailangan silang tapusin ayon sa kasunduan ng dalawang bansa. At bigla, binaril siya ni Elaine gamit ang God Killer Bullet. At sinabi sa kanya na lahat ng incarnates ay mawawala sa katinoan at kokontrolan sila ng halimaw sa loob nila. Kapag nangyari iyon, ang mga incarnates ang pinakamalaking banta sa sangkatauhan, higit pa sa digmaang nangyayari. Pinilit ni Elaine na hanapan ng solusyon upang maiwasan na ang mga incarnate ay maging mga halimaw na walang konsyensya. Ngunit ang tanging solusyon na nakita niya ay tapusin ang kanyang mga kasamahan bago sila maging isang panganib sa lipunan, lalo na't siya mismo ang lumikha sa kanila. Sinabi rin niya na masyadong mabait at maawain si Hank sa mga kasamahan, kaya't siya ang unang niyang tatapusin kung kailangan, bago siya pumunta sa iba pang incarnates. Kasama si Kane Madhouse, ang kanilang kababata, ang dalawa ay nagplano upang tapusin ang grupo ngayong gabi ngunit may nangyari. Tinraidor ni Kane si Elaine at binaril siya. Nakita ito ni Hank habang papikit na siya at nakita niya si Kane na humahalakhak bago tuluyang mawalan siya ng malay. 2 buwan pagkatapos, nagising si Hank sa military hospital kung saan sinabi ng 2nd Lieutenant Lisa Runcastle sa kanya na natapos na ang digmaan at nagkahiwa-hiwalay ang mga miyembro ng Incarnate Squad at karamihan sa kanila ay nabaliw at ipinadala sila ni Kane saan man nila gustuhin.
Sinabi rin niya kay Hank na nawawala sina Kane at Elaine simula noong gabing iyon. Matapos ang pagtataksil ng kanyang kababata, nagpa siya si Hank na hanapin, at tapusin ang natitirang incarnates at alamin kung saan naroon si Kane. Nagsimula siya sa paghahanap kay Eddie, ang kanyang kaibigan at kasamahan. Sinabi ni Eddie sa kanya na siya ay isang bayani sa digmaan dahil sa kapangyarihan ng incarnate, pero sinabi ni Hank na wala ng lugar ang mga incarnate sa mundo lalo na kung sila ay nababaliw at tumetapos ng tao. Inihagis ni Hank ang kanyang sibat at detonate ang bomba na nakakabit dito, na nagresulta sa pagkamatay ni Eddie. Ilang araw ang lumipas, bumisita si Hank sa bayan ni William Bancroft upang tapusin ito. Si William Bancroft ay bumalik sa kanyang bayan sa Anyong Dragon, kahit na mas kalmado siya kumpara kay Eddie at Abby. Kailangan ni Hank na tapusin siya upang hindi magiging banta sa mga tao. Habang nagpapahinga sa isang bar, biglang may babaeng pumasok sa kwarto at binaril si Hank gamit ang baril, pero hindi madaling mamatay ang isang incarnate gamit ang normal na bala. Kaya si Hank ay nagtungo sa babae at kinuha siya papalayo. Kinwestiyon niya ang babae at siya ay nagpakilala bilang si Shawl, ang anak ni John William Bancroft. Gayunpaman, mayroon ng ibang target si Hank na nasa bayan, si Danny, isang incarnate rin. Sinabi ni Hank kay Shawl na maghintay at umalis siya upang harapin si Danny. Si Hank ay humarap kay Danny at sinabi sa kanya ang kanyang mga krimen na pagnanakaw sa mga mangangalakal sa kalsada at pagsasamantala sa kanilang mga wagons. Tinanong ni Hank si Danny kung naalala pa rin ba niya ang mukhang ito, ngunit si Shawl ay nakialam at pumunta sa gitna nila upang pigilan si Hank na tapusin si Danny. Nag-transform si Danny sa isang rhino-like beast at nagsimulang umatake kay Hank, ngunit si Hank ay nasa balikat na niya. Sinaksak ni Hank si Danny sa kanyang dibdib gamit ang kanyang bomb spear at pinasabog ito pagbaba niya sa halimaw. Ang bomba ay sumabog at nang matalo si Danny ay tatapusin na niya ito, ngunit bago niya ito magawa, sinabi ni Danny sa kanya na ginawa lamang niya iyon dahil ang kanilang bayan ay napakahirap. Na kahit ang pag-inom ng kape ay hindi nila magawa. Sa kanyang huling salita, binaril ito ni Hank gamit ang God Killer Bullet at doon nagtapos na ang mga karahasan na dinaranas ng mga mangangalakal sa paglalakbay sa kalsada. Bago umalis si Shawl, tinanong niya si Hank kung ipagpapatuloy pa ba niya ang pagtapos sa kanyang mga kasamahan. Sinabi ni Hank na sumumpa sila na kung sakaling man mawala sila sa katinoan bilang incarnate ay tatapusin nila ang kanilang kasamahan o ang kanilang sariling buhay. Pinigilan siya ni Shawl, pero nakapagpasya na si Hank, kaya nag-decide na lang na sumama si Shawl sa kanyang misyon. Sa paghahanap ng mga halimaw sa loob ng ilang araw, dumating sina Hank at Shawl sa isang bayan, natuklasan nila na ang bayan ay natatakot sa isang Minotaur incarnate. Sinasabing ito ay nagtayo ng isang fortress gamit ang mga sinirang bahay ng mga tao sa bayan. Sa kabila nito, nagbabala pa rin ang Minotaur na mayroong paparating na kaaway kaya kailangan nilang maghanda para sa digmaan. Ipinaalam ni Lise kay Hank na kailangang pigilan ang Minotaur dahil mawawalan ng tahanan ang mga mamamayan kung patuloy itong magtatayo ng kanyang fortress. Nang dumilim ay nagpa siya si Hank na pumasok sa fortress at sumama si Shawl. Sa kanilang paglalakbay sa loob ng fortress, na-activate ni Shawl ang isang trap at halos maputol ang kanyang katawan, ngunit sinagip siya ni Hank sa huling sandali. Nagtanong si Shawl kay Hank tungkol sa Minotaur, kung saan ibinahagi ni Hank ang kwento ni Theo. Sinabi ni Hank na si Theo ay may post-traumatic stress disorder dahil sa kanyang nakaraan, kaya hindi siya nagtataka kung bakit gumagawa ito ng isang malaking fortress na puno ng mga patibong. Pagdating sa entrance, iniwan ni Hank si Shawl para harapin si Theo. Sa wakas, nagkita na si Hank at Theo at binati siya ng incarnate ng may pagkabalisa dahil sa mga kaaway na imahinasyon. Nang malaman ang pakay ni Hank, naging Minotaur si Theo at nag-activate ng kanyang mga patibong. Nahuli si Hank sa mga patibong ni Theo at bago pa siya nito tapusin, nag-transform si Hank bilang isang werewolf. Hindi nagtagal, nagpakita ng kanyang kahusayan si Hank gamit ang kanyang mga matatalas na pandama at kahanga-hangang agility. Nang maipit si Hank sa patibong ni Theo at pinatalsik siya sa ere, ito ay kanyang ginamit upang magbigay ng mas mabilis at malupit na claw attack, na humiwa at tumagos sa stone axe at sa bakal na armor ni Theo. Sa kanyang mga huling mga salita, tinapos ni Hank ang kanyang kasamahan ng tuluyan. Makalipas ang ilang araw, sumakay sina Hank at Shawl sa tren papunta sa isa pang bayan, ngunit bago sila makapagpatuloy,
pinigilan ni Lisa ang tren at ibinalita na may isa pang mabait na incarnate, na tinatawag na Behemoth at ito'y paparating sa kababagong tayo pa lang na Iron Bridge. Ang Iron Bridge ay nag-uugnay sa North at South, agad na nalaman ni Hank ang mga detalye, sinabi niya ang kanyang plano sa lahat at naghihintay sa pagdating ng Behemoth. Pagdating ng Behemoth, agad silang nagsimulang magpaputok hanggang sa ma-disable nila ang halimaw. Kinabukasan, nagrereklamo ang mga taong gumawa ng tulay tungkol sa matagal na pagkamatay ng Behemoth. Sinubukan ni Shawn na kumbinsihin si Hank na huwag patayin ang Behemoth ngunit biglang may mga pagsabog na nagyari sa gabi na nagpagalit sa Behemoth. Nag-transform si Hank bilang werewolf upang pigilan ang halimaw pagkatapos ng ilang mga atake. Nagawa nilang palabasin ang mga bituka ng halimaw at mailagay ito sa trap. Gayunpaman, kahit na nakalagay sa trap, nakatayo pa rin ang halimaw at naglalakad ng mabilis patungo sa tulay. Sa huli, may bahagi ng lupa ang gumuho, at nagpakita ng magandang tanawin sa karagatan. Si Artie ay isang taong hindi gaanong nagsasalita pero gustong makakita ng dagat. Nang makita ng halimaw ang dagat, ay bigla itong bumagsak. Pagdating ng grupo sa ibang bayan, natagpuan nila ang isa pang incarnate na nagpapahirap sa mga tao. Kinabukasan, nakita ng grupo ang mga biktima ng panibagong atake at umamin ang isang bata na nakita niya ang nangyari kagabi. Sinubukan ni Lisa na kausapin ang bata ngunit tumakbo ito. Nang subukan naman ni Shawn kausapin ang bata, nakita niya ang galit na incarnate na gargoyle. Sa kabutihang palad, dumating si Hank upang iligtas siya. Sinabi ng gargoyle kay Hank na ginagawa niya ay isang uri ng katarungan na medyo madugo kaysa karaniwan, ngunit hindi ito tinanggap ni Hank. Nagkainitan ng dalawa at kinailangan tumakas ng gargoyle. Sa hating gabi, hinarap ni Hank ang gargoyle upang tapusin ito, ngunit binaril siya ng gargoyle gamit ang God Killer Bullet. Bumalik siya sa kanyang anyong tao, pero bago nito tapusin si Shawn at ang bata ay tinanggal ni Hank ang bala at sumugod sa gargoyle gamit ang kuko at tumagos sa kanyang dibdib. Ngunit biglang dumating si Kane at kinidnap si Shawn. Sinabi niya na kailangan ni Hank dumalo sa isang imbitasyon kung hindi ay hindi na niya makikita si Shawn. Pumunta si Hank sa party subalit napalibutan siya ng mga incarnate. Ang mga dumalo ay pawang mga maharlika at royalty mula sa iba't ibang panig ng bansa na nakikiisa sa adhikain ni Kane, ngunit silang lahat ay tinapos ng mga incarnate. Sinubukan ni Hank na labanan ang mga incarnate subalit napakarami nila at hindi niya ito mapigilan. Swerte naman at dumating ang isang grupo ng mga sundalo na lumaban sa mga incarnate at pinaputukan sila. Isang sundalo ang tumira ng canyon at nagkaroon ng butas sa dibdib ni Kane. Nakita ito ni Hank at sinugod si Kane at sinibat ng harpon ang mukha nito, pagkatapos ay detonate niya ang bomba. Ngunit napagaling agad ni Kane ang kanyang mga sugat dahil sa kanyang kapangyarihan at binaril niya si Shawn, at nagsimulang bumalik ang mga alaala ni Hank sa pagkawala ni Elaine, ang kanyang minamahal. Dahil dito, naging isang giant white wolf si Hank at nagsimulang magwala sa bayan. Pagkatapos, biglang nawala si Hank matapos ang kanyang mga ginawa. Ilang linggo pagkatapos, natagpuan ni Hank ang sarili na naglalakbay sa Frozen Mountain kung saang bahagi sa Patriot. Habang naglalakad, siya ay bigla na lang inatake ng isa pang incarnate na isang werewolf katulad niya. Hinahanapan siya ng kasagutan ng werewolf kung bakit hindi niya tinanggap ang alok ni Kane at patuloy na pinipigilan ang kanyang sarili na mag-transform sa kanyang tunay na anyo. Ngunit si Hank ay napakahina pa at hindi niya kayang lumaban, lalo na noong maubos ang lakas niya sa pagkaka-transform sa pagiging giant white wolf. Sinubukan niyang tumakas, ngunit naamoy siya ng incarnate mula sa malayo. Ang werewolf ay tumakbo papunta sa kanya at inatake ang puno na kanyang pinagtataguan ngunit nakaiwas si Hank sa atake, at nagawa pa nitong barilin ang werewolf ngunit ito ay nakatayo pa rin at sumalakay sa kanya at nasugatan ang kanyang kaliwang balikat. Pagkatapos makita ang pagiging mahina nito, sinabi sa kanya ng werewolf na hindi muna siya tatapusin at umalis na sa lugar. Sa gabing iyon, natagpuan ng werewolf si Hank sa parehong lugar at hinamon ulit siya. Ngunit sa pagkakataon na ito, nag-transform si Hank sa kanyang anyong werewolf at nakipaglaban sa kanya. Naglaban ang dalawang halimaw nang walang iniisip at walang pakundangan siyang sumalakay sa werewolf. Naalala niya ang kanyang pagbabago bilang giant white wolf at nagbalik siya sa kanyang anyong tao. Sa tingin ng werewolf, kaawa-awang kalaban si Hank at itinapon siya nito, at patuloy na sinisipa ang dibdib.
Ngunit ang parehas na mga sundalo na tumulong sa kanya ay biglang dumating, ngunit nahulog si Hank dahil sa pagguho ng bangin. Pagkagising niya, nasa kandungan ni Shawl si Hank at sinabi nito sa kanya na bumalik siya sa kanyang hometown. Sinabi ni Shawl sa kanya na ang kanyang ama na nauna niyang tinapos ay naging isang zombified incarnate kaya tinapos niya ito. Matapos tapusin ang kanyang ama, sinabi ni Shawl na naunawaan niya kung bakit tinatapos ni Hank ang mga incarnates. Sinabi ni Hank ang tungkol sa kanyang mga pag-aalala at pinagaan ni Shawl ang kanyang loob. Hiniling ni Hank kay Shawl na kahit na maaaring maging halimaw rin sila balang araw, kasama na siya, hindi dapat nila malimutan na sila ay tao pa rin at nagnanais na mabuhay bilang tao. Sa wakas, si Hank ay naglakbay at tumungo sa kanyang misyon na tapusin ang kanyang kaibigan at kasamahan sa incarnate. Ngunit ang pag-alulong ng lobo ay nagdulot ng pagkabingi ng tenga ni Hank at tumigil sa kanyang misyon. Dumating si Shawl at binaril ang nakakainis na halimaw, nagbigay ito ng puwang kay Hank upang muling magbalik sa katinoan at mag-transform bilang werewolf. Ang dalawang lobo ay naglaban muli at sa huling atake ni Hank, isa pang incarnate ang nasawi sa kanyang mga kamay. Ilan linggo bago ang final battle, si Kane, kasama ang ilang natitirang incarnates at kanilang mga tagasunod ay nagtatag ng bagong bansa na tinatawag na New Patriot, isang hiwalay na estado kung saan ang mga incarnate ay halos katulad ng mga Diyos sa Olympian. Sa bagong banta na ito, nagtayo ang North Army ng isang task force upang sundan si Kane at tapusin ang kanyang kabaliwan ng mga karahasan. Sumali si Hank sa grupo ng mga sundalo na espesyalista sa pagtapos ng incarnates. Sa tulong ni Shawl at Lisa, tumungo ang battalion sa fortress at kaagad silang sinalubong ng mga pana mula sa centaur na incarnate na si Miles. Nag-transform si Hank sa kanyang werewolf form upang hulihin si Miles, at dinala niya ito sa isang patibong. Ngunit tumayo si Miles at pinagaling ang kanyang mga tama ng bala. Agad siyang tumakas habang pinauulanan siya ng bala ng mga sundalo. Kinabukasan, naghanda na ang hukbong sandatahan upang maghukay ng mga kanal. Sa sumunod na araw, nagbigay senyales ang trench commander para sa pag-atake at ang mga sundalong taga-norte ay nagtulungan upang pasukin ang fortress ng kalaban na pinangungunahan ni Hank. Kahit nakapasok ang mga sundalo sa paanan ng fortress, ay bigla na lang inambush ni Miles ang mga ito mula sa likuran at nagsimulang tumira ng pana upang tapusin ang mga northern soldiers. Nagpahabol si Miles upang ilayo ang mga ito sa main army, pero siya ay patungo sa ginawang trap ng mga ito, at siya ay nahulog sa hukay. Inatake ni Hank si Miles, binutis niya ang dibdib ni Miles ng kanyang sibat at nagpaputok ng flare upang magbigay senyales sa komandante upang bombahin ang kanyang lokasyon. Bagaman tumubo uli ang mga braso at binti ni Miles, ang palibot ay nagkaroon ng pink mist, ito ay ang laso ni Abby na nakakaparalisa. Dahil dito, siya ay tinapos ni Hank, subalit bago pa man sila makagawa ng anumang aksyon, nagpakita si Kane at pinasabog ang mga ulo ng mga sundalo. Naramdaman ito ni Hank kaya't ibinato niya ang kanyang harpoon na pumutol sa kanang braso ni Kane. Binaril niya ito, pero naging missed siya at sumulpot ulit. Ibinunyag ni Kane kay Hank na nagtatag siya ng bagong imperyo para sa lahat ng tao at halimaw sa utopia, kung saan makakapamuhay ang lahat ng payapa. Ipinaliwanag ni Kane kay Hank na ang mga tao ay mga halimaw at ang mga incarnate ay nabubuhay dahil dito. Sa nakitang pagkabaliw ng kaibigan, nag-transform si Hank sa kanyang werewolf form at nagsimulang atakehin si Kane, na nasa God mode. Gumawa si Kane ng maraming clones at ginamit ito upang sugatan si Hank. Bumalik si Hank sa kanyang human form dahil sa pagsikat ng araw, ngunit nagpakita si Shawl at nagpaalala sa kanya na siya pa rin ay tao at hindi halimaw at kailangan niyang tuparin ang kanyang tungkulin. Nag-trigger ang mga alaala ni Kane nang makita niya si Shawl. Mahal niya si Elaine, pero mas pinili nito si Hank kaysa sa kanya. Lumabas ang kanyang final form at nagsimulang umatake kay Shawl, ngunit binlock ni Hank ang kanyang atake at binigyan ng suntok sa muka. Pagkatapos makita ang bandila ng North Army na nakabitin sa kanilang fortress, tumakas si Kane, dahil sa bagong panganib na paparating sa kanluran, umalis sina Hank at Shawl upang maglakbay at hanapin ang mga magical beasts at tapusin sila bago pa nila isunod ang buong kontinente sa isang malaking libingan. Panoorin ang susunod na video. Hanggang sa muli!